Welcome back guys. So ito pala binago ko. Kaya nga sabi ko taking lang. So anytime na gusto mong baguhin, madali lang. Grinding, sabay putong, sabay welding ulit. So binago ko siya. Ngayon nasa taas na siya nakasampa. Nung dati nakahang siya, nakapasok to doon. Ngayon pinalitan ko. Kasi ito, hindi pa ako ng pwesto. Yung dapat na yung motor ko nasa ilalim. So, ginawa ko na lang gilid. Kasi pag sa ilalim ko, yung pagsasampahan ng motor ko, bangga rito. So, kailangan ko siyang katin. Pag kinat ko naman to, so mawawalan siya ng ng force. Hihina yung niya, force niya. Kasi buo nga yung frame na yan eh. Tapos kakatin mo rito, buukan mo ng ganun. Ang ginawa ko, twist ko siya. So bali ang magiging motor ko dito sa gilid. Dito na, sa gilid siya. So kaya binago ko siya. Tapos ito, madali lang, winelding ko na lang. So tinaking ko rin siya. Pag okay na, setup na lahat, nakataking lang siya, dalawang side. So pag okay na lahat, so saka ko siya pupuli weld mga 50mm para anytime na gusto ko naman baguhin, madali lang grinding. So 4 na corner lang. So bali ngayon pala at last dumating na yung aking motor. So ito siya. Kano siyang halaga. So ang niya ay Electra single phase motor, 0.75 kilowatts, 4 pole. So 4 pole. So ang 4 pole guys, isang standard ng RPM niyan ay nasa 1.4 pag single phase. Single phase. Kaya ang RPM niya nasa 1.4. Ngayon, ang ratio naman itong ang ratio nito is 7.5. So 7.5 i-divide mo siya sa 1,400 RPM, i-divide mo siya sa 7.5 na ratio. So kung ilan yung lumabas doon na total, so ayun ang magiging output ng RPM nya. Magiging output kasi input motor, so 1,000, input 1,300 RPM. So may ratio ka na 7.5. Kung ilan yung kalalabasan niya, so ayun na. Siguro ko nasa mga 800 to 900. Di ko pa kinumpute yun eh. Basta ganun lang ang pag compute ng ratio ng input then going to output. So ratio ka ng 7.5. So 1.4 divide by 7.5. So yun yung kalalabasan niya. So kung 1.4 siya, so ang labas na lang dito, hindi na siya 1,000. Mabagal na. Pero may torque. Pag 6 pole naman, mas mabagal yun. Ang RPM nun mga nasa 800 to 900 o 900. So mas mababa yun. Mas maganda sana yun eh. Kaso mali nga ako eh. Sinutrinay ko muna tong 4 pole. Kung 6 pole, so mababa yung RPM niya pero high torques naman yun. Magandang klase yun. Pang anuhan yun, largahan na yun. Pandiinan. So okay guys, ngayon ito ipepwesto ko naman. So papakita ko na lang sa iyo pagka setup ko na kasi wawiring ko pa niyan. So hindi naman ako maalam sa electrical pero napag-aaralan. Merong YouTube University. Yan ang aking university. YouTube University, madali lang yan. So doon ako nagdedepende minsan pag di ko alam. So ang single phase 220 220 to 30 220. So kalimitan yan may capacitor sa loob. Pag 3 phase naman around 300 o 400 kilowatts. So yun, walang capacitor yun. Pero 3 phase yun. So wala naman tayong
wala naman kaming ano rito current na pang company lang kasi yun eh. So okay guys, set up ko muna tong aking motor. Video na lang uli ako para sa Sabado gawan ko na siya ng frame. Pero kahit ito guys, kahit wala pang frame yan, tatakbo na yan kasi ang motor ko nasa gilid eh. Dito sa gilid, kahit walang paa ito, yan, sinampa ko na siya sa upuan ko, yung ginawa ko upuan. So pwede na yan dyan, ikaklam mo lang, gagana na yan, tatakbo na yan. So matetesting ko siya sa Sabado. First test lang, first run, walang material. So ito na nga, nakakabit ko na yung aking motor, na i-connect ko na dito sa gearbox. Bali yung ito, magwe-weld ako ng dito sa harap at saka dun sa likod para ma-mount ko naman yung motor. So kahit hindi ko na i-mount yung merong screwan dito eh, yung galing sa gearbox at saka sa motor, kahit hindi ko na i-mount yon, pag meron ka na rito dalawa kabilaan, stable na siya, hindi mo na kailangan i-mounting yun. So ito yung gagawin ko sa Sabado, at saka yung wiring nga pala. So sa Sabado bibili rin ako ng nung cable para ma-test ko siya, so mapandar ko siya. So bali hindi naman masama na sa gilid yung makina, okay naman. So ang mangyayari dyan, pag nilagyan ko ng paa, so V-type pag ganon, hanggang sa naka-V siya, naka-angle siya, hanggang sa marating ko yung kalahati nun pababa, kasi para yung balancing nung yung balancing nung yung bigat niya may tendency gumanon eh, kung dito ka lang didepende sa sukat na to. So ang bigat ng motor, kaya ang gagawin ko yung paa slant ng ganon, naka V-type siya. Pero ito pwedeng straight, tapos ito nakabuka. So ganun yung mangyayari para pag pag mag-operate ka man, so hindi hassle na may nakaganon sa'yo. Straight dyan, tapos dito nakabuka. So yung bigat nandun na sa gitna, makukuha niya yung bigat nun. So maliit lang siya tingnan, pero small nga but terrible. Pag nag-perform to, confirm guys, halimaw, kumbaga sa halimaw yung dating kahit maliit. Matetest ko to, magiging productive to guys. So bali yung bearing pala,
So hindi ko muna siya ano, kasi pag nagkabit na ako ng mixer sa taas, pangalawang function, either dito ko siya i-mounting, pero pag naglagay ako ng sprocket doon dito banda, so may tendency mag-ano siya, ma-misalign. Kaya ang gagawin ko, either ilagay ko to sa likod, mag-extension ako ng bracing dito kabilaan. So para pag ang sprocket ko rito banda, so nakabalansi siya, so hindi siya i-stress yung shaft. Bali yung shafting ko 25mm to. So pero saka na yan, ang unahin ko ito muna. Pag gumana na to at matest ko at kailangan ko na ng mixer, kasi ang gagawin ko mano-mano muna. Pag nakapag-powderize na ako ng charcoal, so imamanual ko siya, lagay ko sa planggana, i-mix ko. Ngayon pag ano na siya, wala nang problema rito, so dun ko sisimulan yung mixer sa likod. So bali ito muna, pagaganahin ko muna to. Pag wala nang problema, sa second ko function. Yan guys, yan muna. So bali titingnan mo mga 70% na siya, so 30% na lang, ready to run na siya for test. So guys, hanggang dito muna.